Isipin mo 'to, isang tahimik na suburb sa California noong 1960s. May mga paakod na puti, maayos na mga bakuran at pangako ng American Dream. Pero sa likod ng isa sa mga pintuan na yon may nakatagong kadiliman na sobrang lalim na magpapatindig ng balahibo sa buong komunidad ng ilang dekada. Nagsimulang kwento natin sa isang mukhang ordinaryong 15 years old na lalaki na si Edmund Camper. Pero wala naman talagang ordinaryo kay Ed. Sa edad na yon, 6'4" na kagad siya. Kaya sobrang laki niya kumpara sa mga kaedad niya. Hindi lang sa physical na anyo, kundi pati sa lalim ng mga disturbing thoughts. Isang malamig na araw ng taglagas noong 1964 nang may narinig na putok ng baril sa North Fork sa California. Sa loob ng isang simpleng bahay may dalawang katawan na nakahiga ng walang buhay, ang mga lolo't lola ni Edmund. Sinong may kagagawan? Walang iba kundi ang sarili nilang apo. Yung mga kamay na dapat ay tumutulong sa kanyang matatandang lolo't lola, siya pa mismong naging dahilan ng kanilang kamatayan. Ngayon, baka iniisip mo, baka naman aksidente lang o baka naman self-defense. Pero dito nagsisimulang naging nakakatakot ang kwento. Hindi to bigla ang desisyon. Hindi. Matagal na palang plinano to ni Edmund. Actually, inamin niya pa na pinatay niya ang kanyang lola para malaman kung ano ang pakiramdam. Tapos, sa mas nakakagulat na twist pa, binaril niya ang kanyang lolo pagdating ito sa bahay kasi alam niya raw na magagalit ito sa pagkamatay ng asawa niya. Obviously naman. Isipin mo kung ikaw yung langaw na lang sa kwarto ni Edmund bago mangyari ang patayan. Ano kaya makikita mo? Isang problemadong teenager ba na nagsusulat ng todo sa kanyang journal? Mga magazine tungkol sa krimen na nakakalat sa sahig? O baka naman sobrang tahimik lang, parang calm before the storm? Pwede lang natin hulaan kung ano mga madidilim na iniisip ni Edmund habang pinaplano niya ang pagpatay sa sarili niyang kamag-anak. Pagdating ng mga pulis sa lugar, nakita nila si Edmund na tahimik lang na naghihintay sa kanila. Walang luha, walang pagsisisi, basta may malamig na tingin lamang na hanggang ngayon ay hindi makalimutan ng mga pulis. Parang alam niya na simula pa lang to ng kanyang karumal-dumal na paglalakbay. Sabi nga ng isang pulis, parang nakatingin daw siya sa mata ng purong kasamaan. Hindi raw niya makakalimutan yun. Ngayon, iniisip mo siguro na kapag pumatay ka ba ng lolo't lola mo, matagal kang makukulong, di ba? Pero itong unexpected twist sa kwento natin. Ang sistema ng hustisya na parang hindi handa sa isang mamamatay tao na sobrang bata ay nagdesisyon na tratuhin si Edmund bilang isang juvenile offender. Imbes na ikulong sa maximum security prison, napunta si Edmund sa custody ng California Youth Authority. Isipin mo, isang malinis at puting pasilidad na puno ng mga problemadong teenager. Pero sa gitna nila, kitang-kita si Edmund, parang lobo sa kawan ng mga tupa. Nakakatakot na siya dahil sa laki niya, pero ang talino niya ang talagang nagpapaiba sa kanya. May IQ siya na 145, kaya hindi lang siya nakakatakot sa pisikal, kundi pati na rin sa talino. Ang mga otoridad na naniniwalang pwede pa nilang baguhin ang batang ito ay nagpasyang ipasailalim siya sa isang matinding psychiatric test. Isipin mo si Edmund, payat at may salamin nakaupo sa harap ng seryosong psychiatrist. Sunod-sunod ang mga tanong sa kanya, kagaya ng, bakit mo ginawa yun, Edmund? May pagsisisi ka ba? Anong nasa isip mo ng mga oras na yun? Pero si Edmund, walang pakiramdam at may sagot siya sa lahat. Para naglalaro siya ng chess, laging 3 hakbang ang iniisip. Pagkatapos, ipinagmalaki pa niya kung gaano kadali para sa kanya ang lokohin ng mga doktor. Sabi niya, pwede na akong magsulat ng libro tungkol dyan. Ang resulta ng test na ito ay nagpapakita ng disturbing picture. Ang konklusyon ng mga doktor ay si Edmund raw ay isang paranoid psychotic. Ngayon, baka nagtataka ka, ano bang ibig sabihin nun? Well, in simple terms, naniniwala sila na si Edmund ay wala sa katotohanan at posible siyang mapanganib. Pero makikita natin maya-maya na kahit ang diagnosis na ito ay hindi sapat para ilarawan ang kadiliman na nasa loob niya. So, ano bang gagawin mo sa isang 15 years old na pumatay ng 2 tao at na-diagnose na paranoid psychotic?
Well, sa kaso ni Edmund, ang sagot ay sa Atascadero State Hospital. Ang desisyong ito ang magiging una sa maraming pagkakamali sa pag-handle kay Edmund Kemper. Isipin mo ang isang malaking complex sa gitna ng California countryside. Sa labas mukhang campus ng college, pero sa loob ng mga pader na yon nakatira at ginagamot ang ilan sa mga pinaka-problemadong isip sa state. Mararamdaman mo ang isang hangin ng ingay ng mga nababaliw na isip at amoy ng ospital. Pero para kay Edmund, hindi lang ospital ang Atascadero. Isa itong classroom at siya ang masigasig na estudyante pero hindi sa paraan na iniisip mo. You see, hindi pumunta doon si Edmund para magamot. Pumunta siya doon para matutunang lokohin ang lahat na akala nila ay magaling na siya. Parang twisted version ng higher education kung saan ang curriculum ay manipulation at panlilin lang. Isipin mo si Edmund sa mga group therapy session, nakikinig ng mabuti habang nagkukwentong ibang pasyente. Hindi siya nakikiramay, nag-aaral siya. Natututunan niya kung paano dapat tumunog ang isang pagsisisi, kung anong itsura ng paggaling. Parang nag-iensayo siya para sa pinakamalaking palabas ng kanyang buhay. Sinisip-sip niya ang bawat detalye, bawat kilos sa tingin ng mga doktor ay normal o rehabilitated. Pero itong talagang nakakagulat. Kahit na-diagnose siya bilang sociopath, nakuha ni Edmund ang posisyon sa psychology lab ng ospital. Nakuha ni Edmund ang posisyon sa psychology lab ng ospital. Grabe, di ba? Yung mismong lugar na dapat mag-assess at gumamot ng mga mental disorder, ngayon ay nag-employ ng isa sa mga pinakadelikadong pasyente nito. Parang pinabantayan mo ang manok sa isang ahas, di ba? At sa posisyong ito, tumulong si Edmund na mag-administer ng mga test sa ibang offender. Nakakatakot yun. Isipin mo isang wolf na hindi lang kasama sa mga tupa kundi tumutulong pang bantayan sila. Sa bawat test na ginagawa niya, nakakakuha si Edmund ng mahalagang insight sa isip ng ibang kriminal at importantly, sa isip ng mga taong sinusubukang i-rehabilitate sila. Natutunan niyang sistema mula sa loob at nag-ipon ng kaalaman na tutulong sa kanya para makaiwas sa mga otoridad ng ilang panahon. 5 years na nakalipas. 5 taon ang ginampanan ni Edmund ang papel ng model patient. Kinukumbinsi ang mga doktor at staff na nakita niya na ang mali sa kanyang mga ginawa at handa na siyang bumalik sa lipunan. At hindi mo aakalain nagkumana ito. Ang parehong institusyon na nagsasabing siya ay paranoid psychotic ngayon, naniniwala na magaling na siya. Patunay sa nakakagulat na kakayahan ni Edmund na manipulahin ang mga tao sa paligid niya. Noong 1969, sa edad na 20 anyos, lumabas si Edmund Kemper sa Atascadero State Hospital bilang isang malayang tao. Well, halos malaya kasi nasa ilalim pa rin siya ng pangangalaga ng Youth Authority. Pero kumpara sa loob ng ospital, parang paraiso na ito para kay Edmund. Ang mundo ngayon ang kanyang entablado at handa na siyang subukan ang kanyang bagong natutunang skills sa panlilinlang. Ngayon dito na iikot sa madilim na direksyon ang ating kwento. Ang doktor na gumamot kay Edmund ng 5 taon ay may mahalagang rekomendasyon at sa anumang sitwasyon, hindi dapat ibalik si Edmund sa pangangalaga ng kanyang nanay. Siguro may niramdaman silang na may natitirang mapanganib na nakatago sa ilalim ng maingat na ginawang maskara ng pagiging normal ni Edmund. Baka nakita nila na ang galit na kinikimkim ni Edmund sa kanyang nanay, isang babae na inilarawan niyang kalaunan bilang mapang-abuso at mapang-api. Pero ang bureaucracy gaya ng karaniwan ay magpapakita ng pangit itong mukha. Ang Youth Authority sa kanilang walang hanggang karunungan ay piniling baliwalain ang mahalagang payo na ito. Kaya pumalik si Edmund Kemper sa kanyang nanay. Isa itong desisyon na magkakaroon ng nakamamatay na kahihinatnan. Kaya bang isipin yung time na umuwi siya noon? Isang nanay na tinanggap pabalik ang anak na pumatay sa kanyang mga magulang 5 taon nang nakakalipas. Ang tensyon sa bahay na yun ay siguradong sobrang bigat. Pwede lang nating hulaan ang mga iniisip nila habang sinusubukan nilang mamuhay sa iisang bubong. At in the next 5 years, namuhay si Edmund ng parang normal lamang. Nagtrabaho siya, may mga kaibigan, may mga nakadate pa nga. Pero sa likod ng maskara ng pagiging normal na ito, may halimaw na naghihintay ng tamang oras. Ang mga tahimik na kalsada sa suburb na dating mukhang ligtas ay ngayon ay may nakatagong mga ngaso.
isang natutong makisama ng perpekto sa kanyang kapaligiran. Sa pagitan ng 1969 at 1973, nagsimula si Edmund Kemper sa isang series ng pagpatay na maggugulat sa bansa. 8 babae ang naging biktima ng kanyang kakaibang pagnanasa. Mga batang estudyante na nasa kolehiyo, mga nakiki-hitchhike, at sa huling karumal-dumal na krimen, pati ang sarili niyang nanay. Bawat pagpatay ay mas brutal kaysa sa nauna, habang ang mas madilim na pantasya ni Edmund ay lumalala ng lumalala. Pero itong nakakagulat. Kahit ginawa ni Edmund ang mga karumal-dumal na krimen na ito, kahit na literal na may dala siyang mga parte ng kanyang mga biktima sa kotse niya, nagawa pa rin niyang lokohin ng lahat. Ang kakayahan niyang paghiwa-hiwalayin ng kanyang buhay ay talagang nakakagulat. Imagine this, si Edmund na 6'9" ang tangkad, nakikipagkwentuhan sa mga lokal na pulis sa kanyang paboritong bar. Hindi nila alam na ang lalaking kasama nila na umiinom ay ang mismong mamamatay tao na hinahanap nila. Parang eksena lang yan sa horror film, di ba? Kalaunan inaalala ni Edmund ang mga interaction nito ng may nakakagulat na pagmamalaki. Pinagmamalaki niya kung papaano niya napapatawa ng todo ang mga pulis habang pinag-uusapan nila ang mismo mga pagpatay na ginawa niya. Pero ang pinaka nakakagulat na pagkakamali sa buong trahedyang ito, isang grupo ng mga psychiatrist, ang mga taong dapat na sanay na makakita ng mga mapanganib na individual, ang nagsabing si Edmund Kemper ay hindi banta sa lipunan. Let that sink in for a moment. Habang dumarami ang mga bangkay, habang nasisira ang mga pamilya sa kalungkutan, sinabi ng mga eksperto na ligtas ang taong ito. Sa itong malinaw na paalala kung papaanong kahit ang mga pinakasanay na profesional ay pwedeng malinlang ng isang magaling na manipulator. Ngayon, mapapaisip ka, papaano nakatakas ng paulit-ulit ang isang taong sobrang delikado? Ilang red flag ang hindi pinansin, ilang babala ang hindi sineryoso. Ang kwento ni Edmund Kemper ay hindi lang isang kwento ng kasamaan ng isang tao, kundi isa itong matinding pagkondena sa isang sistemang paulit-ulit na nabigo. Sa huli, si Edmund mismo ang nagwakas sa kanyang sariling reign of terror. Pagkatapos niyang patayin ang kanyang nanay at kaibigan nito, nagmaneho siya papuntang Colorado. Tinawagan ng pulis at inamin ang lahat. Kahit sa pagsuko, nagulat pa rin ni Edmund ang lahat. Ang mga pulis na sumagos tawag niya ay inakalang biro lamang ito. Hindi makapaniwala na may mamamatay tao na susuko na ganun-ganun na lamang. Habang binabaling natin ang tingin sa nakakagulat na kwentong ito, mas marami tayong tanong kaysa sa sagot. Pwede kayang naiwasan ang trahedyang ito? May mga pagkakataon ba na pwedeng nabago ang takbo ng pangyayari kung may nag-intervene lamang? At siguro, ang pinaka-disturbing, ilan pa kayang Edmund Kemper ang nakatago sa ating paligid na nagpapanggap lamang na normal? Ang kwento ni Edmund Kemper ay isang matinding paalala sa complicated minds ng tao at sa mga limitasyon ng ating sistema. Isa itong kwentong pabala na hanggang ngayon ay bumabagabag sa mga criminologists, psychiatrists, pati na rin mga pulis. Pinipilit nito tayong harapin ang mga katotohanang ayaw nating tanggapin tungkol sa kalikasan ng kasamaan at sa ating kakayahang makilala ito. Sa huli, ang kwento ni Edmund Kemper ay hindi lang tungkol sa isang taong naging baliw. Parang salamin ito na itinapat sa lipunan, pinipilit tayong harapin ang ating mga kahinaan at ang nakakatakot na katotohanan na minsan ang kasamaan ay may mukha ng ordinaryong tao lamang.